Hello guys, so ngayon ituturo ko sa inyo kung paano i-configure and i-operate yung Micmon server. So ano nga ba si Micmon server? Ito po yung pang-generate ng voucher sa piece of Wi-Fi na ang main router ay MikroTik. So usually bumibili tayo ng ganyan, nakita natin sa Facebook may configuration na, and once nakabili ka nun, pwedeng ikaw na yung mag-configure ng sarili mong Micmon o code voucher generator. Yung lesson natin ngayon is divided into 4 videos. Ngayon gagawin ko muna yung part 1, which is the Micmon Basics Part 1, Initial Configuration. Okay, simulan na natin. So ngayon, ito yung mga bagay na kailangan natin before or during the configuration. Dapat alam natin ang IP ng MikroTik, yung sa internet niya, internet interface. Alam natin yung username at password sa MikroTik. So pag bumili ka, hihingin mo dapat yon. Alam natin ang DNS sa hotspot config ng MikroTik. Kaya simulan natin. So first, i-download muna natin ang Micmon server sa website na to. Don't worry guys, i-paste ko siya sa description ng ating video. Okay, so ito na yung link. Pipiliin natin dyan is si Micmon version 3 plus web server. Download na natin siya. Okay, show in folder. Ang ginagawa ko ngayon ay sineparate ko siya na isang folder, pero depende sa inyo kung saan siya gustong ilagay. And the other one is yung Winbox. So gagamitin natin to sa pagkuha ng ilang detalye sa MikroTik na i-input natin sa Micmon server or web server. So ito yung si Winbox, download din natin. Okay, so ngayon download natin. Piliin mo yung para sa version ng Windows mo. So yung Windows ko is version 64. Na-download ko yung version 64. Okay, pinakita ko lang kung saan siya download, pero na-download ko na siya at nasa folder na siya na to. Tanong kung ano yung operating system mo, kung 64-bit o 32-bit. Punta ka lang sa Explorer o Windows 10, i-right click mo yung this PC and then click properties. At ayun, meron siyang 64-bit operating system. Okay, so ngayon ito na yung Micmon server na download natin. Una mong natin gagawin ay i-extract siya. Right click extract. Okay, so na-extract ko na siya. Pwede natin burahin itong zip na folder. Ngayon ito yung Micmon server. Pwede natin siyang ilabas sa folder or dyan muna, pero okay lang yan. So open natin siya, open ulit,
Tapos i-run natin tong Micmon server. Pag may lumabas na ganito, i-allow nyo lang yung access. And then click natin yung open Micmon. And yung server, check nyo pala, dapat port 80 siya kasi gagamit siya ng pang web. Okay, open na natin si Micmon. Ang default username ng Micmon ay Micmon, katulad ng na dito. Ang password niya ay 1234 and log on. Kung makikita nyo, basic pa yung setup niya, wala pang router. Ngayon, i-add ko yung router ko na Hoplite na basic Hoplite lang siya, 941 RB ata yun. Anyways, simulan na natin. And kung gusto mong palitan yung password ng Micmon mo, ito pwede mong palitan yung username and password here. So ito yun. And save mo na lang pag napalitan mo lahat. But be sure to document it or remember it. Okay, simulan na natin mag-add ng server. So add router. Session name is kahit anong session name na gusto mo dyan. Pwedeng Hoplite 941 kasi ito yung pang Hoplite 941 ko. Hotspot name, dito mo ilalagay kung ano yung pangalan ng piso wifi mo. Halimbawa ay piso wifi. So kahit ano naman nilagay dito, walang magiging problem. Ngayon, si currency, papalitan natin ng PHP. O kung gusto mo dollars, nasa sa inyo yun. And then yung DNS name, kukunin natin siya sa MikroTik. Para makuha natin yun, gumamit tayo ng Winbox. Okay, yung Winbox ko, gumawa ko ng username na blog and blog yung login, blog din yung password. Pero pag bumili naman kayo, ibibigay naman sa inyo kung ano yung login. Okay, ngayon napasok na natin. Punta tayo sa IP, tapos hotspot, and punta tayo sa server profiles. I-check mo yung DNS name. Okay, so ito na yung DNS name, copy mo lang, nasa server profile siya, and paste mo lang siya dito. So ito yung mahalagang details na hindi pwede tayong magkamali, kasi dito mag-redirect yung mga user kung saan sila maglalagay ng code during login. Okay, ngayon pilafan naman natin tong tatlong to. IP MikroTik, ano ba yung ilalagay natin dito? So balik tayo sa Winbox, click natin yung quick set, and tingnan natin yung internet tab, kunin mo yung IP address. On next login, kung hindi ka makapasok sa MikroTik, posibleng na bago yung IP address na to, baguhin mo lang siya sa router, sa IP ng MikroTik. So yun, ito kinuha natin dun sa quick set IP address ng internet. And yung username is kung ano yung
naibigay sa inyo. Nag-set ako ng blog na username para sa blog na to, and same password na lang para mas madali yung sa akin. Pag nailagay na natin lahat ng details, i-save na natin siya. Okay, so ngayon kumpleto na yung details ng na input natin. Pwede natin siyang i-try, like ping muna. See, okay siya. And let's connect. So pagpasensya na yun kung may nalabas dito na gustong isave ang password. Ito yung setup ng Firefox ko. Huwag nyo na lang pansinin. So yan, ito na po yung part 1 ng ating blog. Ginawa, reviewin lang natin. Nag-download tayo ng Micmon server, nag-download tayo ng Winbox, nag-add tayo ng router sa Micmon server, nag-check tayo ng configuration, isinave natin, at nag-change din tayo ng password or Micmon server. Okay, so hopefully may natutunan kayo. Sa ating susunod na video, tatalakayin natin yung part 2. Ito na po yung profile creation. So hinihimay ko talagang maigi yung mga bagay-bagay para mas maintindihan sa mga nag-uumpisa pa lang mag-aral ng about sa Micmon. Okay? And i-log out ko muna to. Try ulit natin. So yan, ito na, pag nag-log out ka at nag-log back in ka, narito pa rin yung profile mo. Kung sakaling i-open mo to at hindi mo mapasok, chances is nabago yung username and password or nabago yung IP ng Microtech Internet. For example, nalipat sa ibang ISP or ibang IP yung nakuha na. Gawin mo lang, i-edit mo lang siya, and check mo lang yung sa quick set, katulad ng sabi ko kanina. Ayan, yan si inyong IP na dapat na doon. And saan naman natin nakukuha itong username and password? Dito po siya sa systems and users. Pwede kang magawa ng ilang user dito para meron kang backup. Ito po yun. Ito po yung inilagay ko. Pwede rin naman yung admin. So ginawa ko lang sample yung blog. Okay. And save nyo lang once na na-edit nyo siya, and connect. So sa next video, magtatalakayan natin itong profile list. So like nyo lang yung video, follow my channel, and marami pa kayong matututunan na mga tech videos from me. Okay, thank you very much, and that's all.